Sino ang ready na? Mukhang di ako narinig. Akala ko hindi ako narinig eh. Okay, tabi mo na saglit. So, alam nyo kung tungkol saan yung topic natin ngayon? Okay, so sino may idea or nagkakabit na ng alarm? Okay, so nakaraan, naka-attend ka ng mga training ko ng two-way alarm? O hindi pa? Okay, so yung iba dito siguro naka-attend na, kaya may idea na sila kung paano magkabit ng two-way alarm sa mga FI. Yung walang check engine, yung safety pag-i-install sa mga FI. Okay. So, familiar naman kayo sa two-way alarm, kung ano itsura ng two-way alarm, no? So, hindi familiar. So, start tayo sa ano? Start tayo sa color code ng two-way alarm. Ayun. So, before doon, bago tayo pumunta sa color code, alamin natin kung ilang wire ang meron si two-way alarm. Okay. So, start tayo sa module niya, sa unit niya. Ilang wire meron si two-way alarm? Uy, ba't di na sumagot ah? Ilang wire meron si two-way alarm? Oh, hindi pa nga anak ko ba nakapagkabit na kayo ng two-way alarm? 10, sir. 10, okay. So, 10, palagyan natin 10. Sa 10 na yon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ano ang meron sa 10 na yon? Dalawang signal light, sir. Okay, so signal line 1, saka signal light 2, positive, positive, Yan yung sa ECC, sir. negative, ano pa isa? PCC, accessories line. Accessories line. Okay, ano pa? Starter. Starter line. Start line. Ano pa? Kill switch line. Kill switch. So sa kill switch, meron dalawang kulay. So dalawa yan. 1 and 2. Okay. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na. Alin yung dalawang natira? 9 and 10. Para sa speaker. Okay. So yung dalawang wire para sa speaker. So tama. 10 nga yung wire na makikita sa module. Ngayon, so meron na tayong 10 wire. Anong kulay ang signal light 1 saka signal light 2? Dalawang yellow, sir. Okay, so yellow. Yellow 1 and 2. Sa positive naman, anong kulay? Red. Okay, Accessories. red. Basic na basic. Yung negative, anong kulay? Black. Basic, no? Talagang alam na alam niyo. Mukhang hindi na kailangan ituro ah. Accessories line, anong kulay? Orange, sir. Orange. Orange. Start line, anong kulay?
Okay. Blue. Kill switch, anong kulay? Pink, gray. Baby gray. Yan. Diba, masarap mag-review. Yung mga marunong na magre-review pa. Kumbaga, naaalala nyo ulit yung mga nakatanim sa utak nyo, di ba? Masad sa utak yan eh. So, yon. Meron tayong kill switch, start line, accessories line, negative, positive, signal light line. Yan ha, pakitake note nyo yan ha. Hindi ko na ipapakita yung ano ha, yung sinulat ko, take note na lang kayo. Mamaya ko na ipapakita yung mga sinusulat ko. Okay. So next natin, alam na natin yung color coding. Yung signal light line, positive, negative, accessories line, kill switch. Okay. So ngayon, by numbering tayo ha. Yung number 1, signal light line. Anong trigger ang signal light line? Positive, sir. Positive trigger. Okay, positive trigger. So, kung positive trigger ang signal light line, ilang trigger or ilang polarity meron si signal light? Dalawa, di ba? Positive tsaka negative. Saan part natin i-connect si positive, negative or signal light line? Positive ng signal light ha. Take note nyo na, baka kasi i-connect nyo to sa negative line ng signal light, masisira. Okay, solve na tayo sa number 1 and number 2. Okay, number 2. Solve na tayo dyan. Next na trigger ay start line. Number 6. So, si start line ay positive trigger. Positive trigger. Sa two-way alarm. Yan ha. So, sa ibang alarm, lumalabas ito negative. Pero sa two-way alarm, lumalabas sa positive ang lumalabas sa kanya kapag nagti-trigger. Okay. So, sa starter line ng motor, ilan merong trigger? Dalawa, sir. Dalawa. Okay. So, dalawa ang trigger sa motor. Anong trigger yon? Positive. Paano yan? Paano yan ngayon? Positive trigger ang ating starter line. So, negative trigger ang ibang switch ng starter line. So, paano yan? Tawagan mo nga si Relera. Ito nga tumawag. Naka-training tayo. So, yun yung ipapaliwanag ko mamaya. Kung paano mo siya i-connect sa ating starter line. So, tandaan nyo, ang starter line ay positive trigger. Si Relera, training muna. Pasok ka na sa training. Pasok ka na. Pasok ka na. Hindi ko alam eh. Alam mo na. Basahin mo yung ano. Basahin mo yung chat ko sa'yo. Basahin mo. Mamaya na, naka-live ako, naka-record ako eh. Sayang. Matutuwa ka sa chat ko sa'yo. Ganun ba? Ang gusto ko itigil ang training ah. Okay, sige. Mamaya na, tutuloy ko muna to. So, yung start, andun sa GC. Daming GC eh. Andun ka lahat eh. Pindutin mo lahat yung link doon, nakikita mo. Okay. Okay. So, yun. Kunting commercial muna kasi Relera. Positive trigger at starter line ng two-way alarm. Kaya tandaan niyo yan. So, dapat match sa doon sa trigger ng starter line natin. Tandaan niyo na, positive ang starter line. Accessories line, anong trigger meron siya? Sa alarm. Siyempre, positive trigger din yun. Positive yun. Yan na, tatandaan nyo yung mga positive trigger sa ating two-way alarm para hindi iwas yung iwas yung sabog tsaka usok. Ganun lang yun. Okay. So,
So, ilan na may trigger sa atin? 1, 2, 3, 4. Apat na trigger na may positive trigger sa two-way alarm module. Okay. Next. Doon tayo pupunta sa kill switch. Ayan na. Anong trigger ang lumalabas sa kill switch? Yon. Negative trigger. Kung negative trigger ang pink, ano naman trigger yung gray? Oh, sagot. Kung negative trigger ang pink, anong trigger si gray? Okay, so very good. So alam niyo na yung negative trigger sa two-way alarm. Alam niyo na yung positive trigger. Ano ba yung sinasabi kong trigger? Baka hindi niyo alam yung trigger. Ano yung trigger? Hindi, iba yung kumukonekta sa linya. Yung trigger, di ba parang sa ano yan? Parang sa barrel, di ba may trigger? Yung pitik. Yung pitik niya, positive ang ano doon, trigger nun. Iba naman yung sa line. Yon. Yung switching niya or yung output niya, yun yung trigger. Okay. So yung speaker, hindi mo na kailangan i-detalye yun kasi ang speaker naman, matik na yun eh. Speaker talaga yun. Ha? Okay, so pupunta na tayo sa linya ng ating two-way alarm. Mag-i-start tayo sa AC drive. AC drive or AC type na motor. Ano yung mga motor na AC drive or AC type? Teka, TMX, walang starter motor yun ha. Doon tayo sa may yung may starter tayo. XRM. Okay, so ang example natin ngayong gabi, XRM 110. Pero lahat ng AC halos same. XRM lang isasample natin. So ilang wire meron sa ignition switch ng XRM? 4. So detalyin natin yun ha. Detalyin natin yun. 4 na pin meron si XRM. Isa doon ay positive, isa doon ay negative, isa doon ay AC, at isa doon ay accessories line. Siyempre, accessories line. Ayan. Or positive control. So 4 ang linya meron sa XRM. Positive, negative, AC, saka accessories or positive control. Yung AC, yun yung kill switch. Kill switch. So ngayon, paano natin i-connect? Paano natin i-connect si alarm dyan sa ignition switch? Ayun. So ganito. Ganito siya. Sa XRM, ang accessories ay yung AC drive or yung AC line, ang kulay nun ay black, stripe, white. Tandaan nyo sa XRM ha. Sa ibang motor, iba ang color coding yan. Okay? Meron tayong lesson para dyan sa mga color coding ng switching yung sa level 1. Okay, so hindi lang natin naituloy yun kasi hindi kasi tayo busy. Hindi lang naituloy yun. Pero nandun yung color coding na ignition switch. Pwede kayo mag-aral doon. So stripe, black, stripe, white. Yun yung pinaka-kill switch ng XRM sa ignition switch. Saan galing yun? Galing yun sa CBI. Sa CBI ng XRM. Yun yung pang 1, 2, 3, 4 pang 4 na pin. Nasa 4 na pin yun.
Okay, tingnan nyo to ha. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo to. Ayan siya. Ito, halimbawa, CDI ng 5 pin. Okay, so XRM. Yung gitnang pin na yan yung kulay black, stripe white. Yan yung kill switch. So, paano gumagana ang ignition switch ng XRM dyan? Okay. So, kailangan nating makita to kasi bago natin i-apply ang ating two-way alarm. Sa ignition switch, kapag nagsusi ka, positive line, yung galing sa battery, sa may fuse, yan, yung positive din yung kulay red, kapag nag-on ka ng susian mo, magko-connect yung accessories line saka yung battery. Okay. Sundan na. Kabaliktaran dito sa negative saka sa AC or yung galing sa kill switch na yan. Dating naka-on yan kapag naka-off ang susian. Kapag nag-on ka ng susi, nag-o-open siya. Ganyan siya. Okay. On to on ignition switch. Kapag naman nag-off ka ng ignition switch, kapag naman nag-off, ito yung 1, ito yung pangalawa. Ang tapang ng aso pakimute muna. Sir Enrique, pakimute yan, okay. Kapag naman nag-off ka ng ignition switch, mamamatay yung accessories line. Magdidikit naman yung negative tsaka yung AC. So ano ibig sabihin nun kapag nagdikit nun? Nag-grounded siya. Gina-grounded niya yung kill switch. Na-grounded niya. So naka-off yung ignition switch. Okay, so grounded yan, hindi under yan. Okay so nakita nyo. Paano pag nilagyan natin ng two-way alarm yan? Diba? So, paano natin i-connect ang two-way alarm dyan? Okay, so ganito. So, ganito natin i-connect ang two-way alarm dyan. Okay, Negative, AC, accessories, line, or positive control, or battery, positive. Sa two-way alarm, yung red, positive red. Yung red ng ating alarm, black or negative, tsaka yung kill switch, dalawa yan, pink tsaka gray. Itong apat na yan yung gagamitin sa XRM. Gagana yan, yung apat na yan kapag ang kakabitan natin ng XRM or AC drive. So una, ikakabit natin yung red positive, siyempre doon sa positive nya. Ayan susian yan doon tayo magkakabit sa susian. Okay. Next natin, yung negative, black. I-connect natin sa negative ng susian. So, pag na-connect mo na sa positive sa negative, gumagana na yung alarm or hindi? Gagana na yan. Siyempre, i-alarm mo na yan, disarm mo, gagana na yan. Kasi nakakonect na yung positive, negative. Okay. Ang problema dyan, ay may kulang pa tayo isang linya. Yung orange. Yan, orange. Yan, orange. So, kulang tayo. Bali, 5 wire pa lang ang kailangan natin dyan. Okay. So, yung orange, i-connect natin sa accessories line. Yun. Diba? Yan.
Yan. So, in-start ko sa remote. Or in-open ko yung accessories line sa remote. Mag-o-open yung motor, hindi. Hindi pa sir. Bakit? Wala pa yung yung sa stock ko. Hindi, open pa lang. Open pa lang ang sabi ko kung mag-o-open. Mag-open na. Mag-o-open. Mag-open na sir. Pero, hindi mag-i-start. Sir. Okay. So, doon tayo sa start ha. Ilalagay ngayon natin yung starter line. Starter. Kulay blue. So, i-connect natin to sa starter. Ito yung starter switch ng ating motor. Yan na. Ang XRM ay negative trigger. So, ito papunta ng starter relay. Positive ay hindi. Negative saka yung isang linya ay accessories line. Starter relay yan ha. Yan, starter relay. Starter relay. Okay. So pag kinunik ko dito sa starter line, magi-start yung motor, hindi. Hindi. So anong gagawin natin? Relay sir. Okay. Palitin yung wire. Pwede rin palitin yung trigger. Okay, so may daron tayong dalawang trick. Isang maglalagay ng relay at isang babaliktarin yung linya. Start tayo dun sa baliktarin yung linya. Ang starter switch ng XRM ay negative trigger. Ayan ha. So pag pindot mo, negative ang lalabas ito papunta sa relay, yun yung kabilang linya accessories line. Okay ha. So konektado ito sa ating accessories line. Ayan. Ngayon, babaliktarin natin yung linya. Puputulin natin yung negative trigger ng switch, yung pinagmulan ng switch. Okay, gagawin natin siyang positive control. Ano nga yung positive control? Okay, so ngayon naging positive control. Pag pinindot ko yung starter switch, positive na yung papasok dito. Positive yung kabilang linya galing accessories line. Paano yan? Okay, so putulin natin. Then i-connect natin sa ground. So ngayon, magi-start na yung starter motor. Tanong ko ngayon, kompleto na tayo sa linya. Magi-start yung motor, hindi? Start na. Oops. Sino nagsabi nag-start? Hindi pa connect. Bakit hindi mag-start? Yung sa relay sir, walang supply. Makakalitan yung supply. Sir, naka-trigger yung kill switch. Ayun, very good. Naka-trigger yung kill switch. Naka-trigger yan. Black, stripe, white. Hindi mag-start yan kasi naka-off yung ignition switch. Ini-start natin sa remote, mag-on lang siya pero hindi mag-start. Kasi naka-grounded pa yung CDI. Kailangan natin tanggalin sa pagka-grounded. Pinutol ko yan. Ini-start ko sa remote, mag-i-start hindi. Start na. Mag-i-start na. Ano magiging problema? Hindi na mapapatay. Kapag pinatay mo sa remote, hindi na mamamatay yung motor kasi hindi naka-grounded. So, ang gagawin natin yan, yung pinutol na linya ng accessories line doon sa may susian, ay yung black stripe white, doon na ngayon gagana si pink tsaka si gray. Okay. So, yung pink, i-connect natin sa bandang taas ng pinagputulan. Okay. So, yung gray naman, ilalagay natin sa babang pinagputulan. O, dami ng pinagtalunan. Okay. So, tanong ngayon, mag-i-start na yung motor? Start na.
Okay, mag-start. Mamamatay din sa remote. Patay na sir. Okay, so ganito, babalik rin ko naman. So, patay ang remote, patay ang motor. I-start ko sa susian. Mag-i-start. Start sir. Pag pinatay ko sa susian, mamamatay. Pamatay na sir. Okay, so, kompleto na tayo sa AC drive. Okay. So, Okay sir. next topic tayo. Next topic. So, yung kanina, pinutol natin yung starter relay. Kaya pinutol natin. So, same pa rin AC drive, pero yung relay, hindi natin puputulin pati yung starter switch. Kasi may warranty, halimbawa may warranty. Yun. Pero, yun na yung yun na yung linya ng AC sa ignition switch, yung pink tsaka gray, ganun na yun, napuputulin na yun. Doon na lang tayo sa relay. Sa relay ng ating XRN na yun, or AC drive. So, yung relay, tapos starter switch ng ating XRM ay negative trigger ang original. Negative trigger. So, yung in-on, negative. Ang out sa starter switch ay negative. Papunta sa relay. So, negative. Ngayon, yung kabilang linya ng relay ay accessories line. Okay, pagsusi. So, yung dalawang linya malalaki naman sa starter relay, yun naman yung galing sa, yung mga big wire, galing naman yung sa battery. Positive battery. Walang fuse yun big wire kasi yun. Tapos, yung isang linya naman na malaki, papunta sa starter motor. Okay. So, ngayon, ang motor may warranty. Hindi kailangan, bawal putulin. Paano natin ngayon i-connect or gagawa ng linya ang starter switch nang hindi pinuputol ang linya? Positive trigger ang nanggagaling sa ating two-way alarm. Kulay blue. Blue. Okay. So, dagdag tayo ng relay. Okay. So, anong relay ang gagamitin natin? SPDT or SPST? SPDT sir. SPST sir. Oy. Ano ba? So, yung gagamitin natin relay ay SPST. Yung ginagamit sa horn or sa auxiliary light. Okay. So, yung relay, meron niyang number 30, 87, 85, 86. Okay. So, ulit tayo sa natin. Ayan. Yung mga late. So, ito yung starter module, yung alarm module. Blue. Tayo sa blue sa starter line. Ito yung original na linya ng motor. Ito ay starter switch. Yan, starter switch. Ito yung starter relay. Ito. Kaya, yun. Ito naman yung starter motor. So, may warranty. Gagawin natin dyan, SP, ST relay. So, positive trigger. Ang positive trigger ng alarm, i-connect natin sa 86. So, may positive na. Sa relay, ang 86, kapag ginawa mong positive, matik sa kabila ay negative. Kapag naman, ang blue, nilagay mo sa about 87 yan. Sa 85. Yan, 85 dapat yan. Kapag ang blue naman nilagay mo sa 85, sa kabila naman negative. Dapat positive negative para yung tumutunog yung relay. Kumbaga nag-trigger. Okay? So, 85 kukulit natin sa negative. Yan. Ngayon, kailangan nating makakuha ng negative trigger. Negative 2 para mag-start.
So dapat negative ang lalabas dito sa relay. So ang 30 siya yung in, yung 87 siya yung out. No. So pag nag-trigger itong relay, magdidikit yung 87 saka 30 kasi in saka out eh. Saka palang mag-out kapag nag-trigger yung dalawa. So gagawin natin dyan, yung 30, okay, dapat negative ang in, ha, yun muna, negative ang in, para pag nag-trigger, lalabas dito ay negative. Ngayon, i-connect na natin to sa starter, out, yung papuntang relay. So kung negative na ito, magi-start. Start na. Ayun. So magi-start na. AC drive na automatic. Paano naman kapag dekambyo? Halimbawa naka-primera. Ginawa natin to. Di pag start mo, tumakbo na yung motor. Paano natin gagawin ngayon yan? Yung ground line, sir, ilagay sa neutral. Aling ground? Yung 85 po. Yung? Yung sa 85 po ng relay. 85 lang? Ayun. So 85 tsaka 30 hindi magkaaway, same negative oh. Pwede natin pagsamahin yan para hindi na maraming wire. Pagsamahin na natin yan. Yan, hindi naman sila magkaaway. Okay. So ang neutral line ng motor ay negative trigger. Sundan ha. So yung 85 tsaka 30, i-connect natin sa neutral line na linya. Para kapag naka-primera, paki-mute po. Paki-mute, Sir Emilio, paki-mute yung mic. Okay. So kapag 30 tsaka 85 ay nakakonect sa neutral, magi-start, di ba, ano? May negative eh. Kapag naman nagprimera, lilipat na sa dito, magi-start hindi. Hindi na. Okay. Alam nyo maghanap ng neutral line? Alam nyo paano maghanap? Alam, sir. Okay. So sa hindi alam, ito yon. Paano ba hanapin ang neutral line? Saan tayo pupunta? Hmm? Oh, tawag doon yung gear switch. Sa gear switch tayo pupunta. Gear switch. So sa gear switch, kung nakaka-overhaul na kayo ng XRM, makikita nyo doon sa shifting gram, yung papunta sa gear switch, meron doon may butas na may pin na may spring. Naglalaro yun sa shifting gram. So yun yung tumututok doon sa switch, gear switch. Nandun ngayon yung neutral line. 1, 2, 3, 4. Na bawat cambio mo, umiikot yung shifting gram, tumatama dun sa point ng, halimbawa, primera ka, sa primera, sa segunda, sa tercera, sa kwarta. Ganun siya. Yun yung sa may shifting gram, yung naglalaro na pin na yun. So, kapag nasa neutral nakatapat yung pin, may negative trigger yun. Kasi negative trigger ang ano ng makina eh. Negative, yung kumbaga, yung pinagkukunan ng ground, negative yun. So, negative ang papasok sa bawat pin na yan, sa gear switch. Doon tayo kukonek sa neutral line. Doon natin i-connect yan. Para kapag naka-neutral line, mapupustart mo sa remote.
Kapag nakakambyo, naka-safety ka, hindi mo mapupustart. Hindi ka mag-aalala mamaya. Tumakbo yung motor. Diba? Mauna sa'yo yung motor. Hindi na madali. Sayang. Okay? So, alam nyo na yung pagkabit ng alarm sa AC. Ay. Ayaw tumuto ka. Okay. Malaban yung ano ko eh. Ayan. Screenshot nyo na lang. Okay ah? So next topic tayo. Ito, AC drive. Paano naman sa mga FI? Paano sistema ng pagkabit? Yon. Doon lang tayo magbabago sa kill switch. Pero yung starter line with relay, same pa rin. So, tatanggalin natin yung pangalang AC drive. Papalitan natin ng FI. So, next topic na tayo. Okay na tayo sa automatic saka sa shifter type ha. So, FI na tayo ng motor. Sa FI na motor, same ang wiring ng starter switch. Okay? So, may relay pa din. Positive or negative, same process sa relay. Magbabago lang dun sa in ng relay. Ito. Ito yan o. Parang lumalaban yung ano ko na. Ayaw mo sumunod sa akin ah. Ayan. Dito tayo magkakaproblema sa starter switch. Halimbawa, so wag na natin tingnan yung negative positive trigger ng relay. Basta target natin ay starter relay. Kaya starter relay. Starter switch. Tapos kailangan natin ng relay ng SP, ST para sa ating starter switch. So una, yung 87 i-connect natin dun sa out ng starter switch, yung papunta sa relay. Okay, yung trigger non positive or negative yon, ha? Positive or negative. 87 sa isang linya ng starter switch. Para mas mabilis nating magawa, yung 30 i-connect natin sa isang linya ng starter. Dalawang linya lang naman sa starter switch eh. In tsaka out eh. So ilagay natin yung 30 doon sa in, yung 87 doon naman sa out ng starter switch. Parang dinidikit mo lang din. Ganon din yung dalawa nila, taga-dikit lang. Diba? So yung blue wire, same pa rin, 86. Yung 85, same pa rin. Okay? Nasundan? Okay. So, nasundan. So, madali lang magkabit sa FI. Doon lang tayo magkakaproblema sa kill switch. Kasi ang ituturo ko dito ay anti-check engine. Hindi ko ina-advise na magkabit tayo sa ignition coil. Ha? Okay na tayo sa starter line ha. Paki-screenshot nyo na yan. Ilipat na tayo ng ibang linya. Doon na tayo sa kill switch ng automatic or di cambio na FI. I-start muna tayo sa power. Halimbawa, yung FI ay dalawa ang wire sa ignition switch. Yan na. So dalawa yung linya. Positive tsaka accessories line. Doon muna tayo sa power.
Meron din naman tatluhan. Positive, accessories line, tsaka FI. Okay. Meron naman 4 na pin. Ang usapan dito ay ignition switch. Ayan. Okay. So kapag 4 ang pin, positive pa rin yung isa dyan. Alin man dyan sa 4 na yan, or dito sa 3, positive ang isang linya dyan. Hindi ko sinabing ito agad sinample ko lang yan. Isang linya dyan ay accessories. Isang linya dyan sa FI. Isang linya dyan sa pwedeng panel, pwedeng relay, or pwedeng ibang part ng accessories. So, saan masadyan malipat? Importante, alam natin kung saan nakalocate yung positive. So, paano ba maghanap ng positive line? Sige nga, sino magpapaliwanag? Ha? Multi-tester or test light. Test light, di ba? So, gagawin natin dyan para malaman natin kung saan yung positive dyan. Yung ignition switch, may mga socket sa ilalim. Bubunutin natin yung terminal. Halimbawa, hindi tayo, malabo yung mata natin. Palagi natin malabo mata natin. Hindi natin alam yung color coding. Halimbawa, wala tayong alam sa color coding. Pero may alam tayo sa test light, umiilaw. So, sinukso ko yung test light. Halimbawa, binunot ko yung socket doon sa ignition switch sa susian. Yung mga wire doon. Halimbawa, 4, doon na tayo sa 4. So, 4 na pin na yon, tutusukin ko isang linya. Yan, kapag hindi umilaw, lipat tayo. Tusok tayo sa isang linya. Dapat ang test light natin naka-ground. No? Test light muna natin. Baka mamaya, test light muna lahat, hindi umilaw. Sabihin mo, walang positive. Di ba? So, tusok tayo sa pangalawa, hindi umilaw. Tumusok tayo sa pangalawa, ay sa pangatlo, umilaw. Tumusok tayo sa pang-4, hindi umilaw. Nasaan yung positive? Pangatlo. So, ganun ang pagtitrace ng positive. Alam natin ngayon kung saan nakalocate yung positive ng FI. Ngayon, bakit ko tinatopic yung positive? Kasi doon tayo sa pag-power. Di ba? May pag nag-start tayo sa ating remote, nag-go-on, di ba? May accessories line doon sa ating alarm, yung kulay orange. So, dapat, pag-click natin ng start, matutumbok natin yung accessories line. Eh, ang problema natin, yung accessories line doon sa motor, ay sa module, ay isa lang. Orange lang. Orange lang sa module. Orange, paano yan? Ang 3 yung linya na pinagpupuntahan ng ignition switch na to. Siyempre, pag nag-positive, yung 4 yung pin, pag on ang positive, 4 yung pinupuntahan niya. Isa lang yung accessories ng module. Mangangailangan ngayon tayo ng alin? Relay. So, meron tayong pagpipili ang relay. Pwede kayong gumamit ng 3 relay. Pwede kayong gumamit ng 2 relay. Pwede kayong gumamit ng 1 relay. Depende sa ampere ng relay. Halimbawa, 3 yung pin or 4 ang pin ng susian. Doon tayo agad para madali natin masolve yung pangalawang tsaka isa. So, 3 pin. Kuha tayo ng 3 din na relay. Okay. So, alin yung output ng relay? Anong number? 87. So, 87 agad tayo pupunta ng relay. Lahat ng 87 sa 3 relay na yon, i-connect natin sa 3 pin. Ayan. Okay, so may output na tayo, no? Ngayon, kapag nag-click yung ating module, ang orange ay positive trigger, di ba? Mag-on siya. Dapat pupunta sa dun sa accessories line. Kaso lang, 3 yun. Kapag diniretso natin siya sa accessories line,
iinit yung wire ng ating module kasi yung wire ng alarm ay hindi ganun ka heavy duty, hindi pa tanso ang laman, alloy. So hindi tayo pwedeng dumiretsa dun sa accessories line. Kailangan talaga natin ng relay para hindi persado yung alarm o yung linya, walang masusunog. Gagamit tayo ng relay para yung relay ang persado. Kapag tatlo ang pin, ilang ampere ang kailangan natin sa relay sa bawat isa? Kailangan natin ng 40 ampere to 80 ampere. Mas maganda kung mataas yung amperahe para hindi ganun umiinit yung relay. Kaya, so mas maganda mas mataas yung amperahe. Tandaan nyo yun ha, yung amperahe. Ngayon, yung orange na wire ng two-way alarm, i-connect natin sa number sa lahat ng 86 ng tatlong relay. 86, 86, 86. I-connect natin yung ating two-way alarm doon. Nasusundan nyo ba? Kahit di nyo nakikita. Gumuguhit kayo? Sino yung gumuguhit? Yata gumuguhit eh. O, yung orange, i-connect natin sa lahat ng 86. Para kapag nagpasok yung positive trigger ng orange, pa-positive din itong mga 86, diba? So, kailangan na lang natin ng negative para mag-trigger ang relay. 85. Pag may 86, may 85 yan. Ha? Okay. So, lahat ng 85 ay negative. So, magti-trigger na ngayon ang ating relay. Eh, may number 30 pa. Yun yung in ng relay. Sana naman natin i-connect yung 30 na yan. Battery. Sa battery. Okay. So, i-connect natin yung tatlo na yan. Pagkasama-samahin natin. Then, i-connect natin sa battery. Positive with fuse. Magpa-power na kaya ito pag nag-start ako? Siyempre magpa-power na yan, may relay na eh. Hindi na persado yung orange. Ang trabaho na lang ng orange yan, taga-trigger na lang. Diba? So malaki ang gamit ng relay. Pwede kaya isang relay lang? Eh tatlo yan, ang dami naman ng relay. Ang gastos naman magkabit ng alarm. Pwede ba isang relay lang? Sino magsasabing pwede? Eh, tatlo yan eh. Ha? Pwede po. Sino nagsabing hindi pwede? Samahin tatlo, sir. Okay, so pwede. Tuloy natin yan. Doon tayo ngayon sa isang relay. Ilang ampere ng relay ang kailangan natin dito? Mga 80 mataas, sir. Okay. So isang relay na gagamitin natin ha. Kailangan natin naman dyan ay relay 80 ampere pataas. So ganun pa rin. Gagawin naman natin dyan. So orange 86, 85 ground, 30 galing sa battery, 87. Paano yun? Tatlo yan. Paano gagawin? Isa lang yung pagmumulan. Layon, sir. Ano talaga? Pagsasamahin natin. Pagsasama-samahin, sir, yung tama. So, pagsamahin natin tatlo na yan. Pero kailangan natin ampere ay mataas. Kayo na lang mamimili kung gusto nyo tatluan o isa na relay. Okay? Nakuha.
Okay. So, doon tayo ngayon sa kill switch. Okay na tayo sa, okay na tayo sa power. So, pag dalawa ang pin ng ignition switch, kailangan pa ng relay, hindi. Sino nagsabing hindi kailangan? Sino nagsabi na kailangan? Ha? Yun. Eh, mas marami yung may kailangan. Doon tayo sa may relay para hindi persado yung orange. Yung accessories line ng remote, ng alarm. Okay? So, kailangan may relay. Huwag tayo dun sa rekta. Para safety naman yung pangalan ng electrician, safety din yung pangalan ng shop para hindi masunog. Okay. So, doon naman tayo sa kill switch. Okay. So, paano natin lalagyan ng kill switch na hindi mag-check engine? Saan tayo kukuha? De cambio ng motor. Sa neutral, sir. Oh. Kill switch sa neutral, ano namatay doon? O hindi kasi yan nangagawa ng late eh. Okay. Joke yun, di ba? Huwag tayong magkakabit na sa pulser. Kasi dati, yung mga unang version ko na tinuturo sa pulser. Kasi yung mga FI ay hindi maselan. Ngayon, yung mga FI napakaselan. Malubak lang, mag-check engine. Lumuwag lang yung battery, check engine. Masela masyado. Kaya gagawin natin, doon tayo sa safety. Paano ba yung safety? Ganito. Di ba umaandar ang motor? Pag sinusi mo, pag pinatay mo yung susi, patay din ang motor, walang check engine. So doon tayo kukuha ng kill switch sa pagpatay ng susi. Saan natin lalagay yung kill switch? Sa pagpihit, di ba? Sa pagpihit ng ignition switch. Eh paano yun? Meron bang module na kapag tinindit ko yung kill switch, iikot yung susian? Di ba? So doon tayo kukuha ng pattern. So ganito. Doon tayo sa dalawahang switch. Dalawahan or maramihang pin sa ignition switch. Same lang yan. Ano yung tatargetin natin? Positive. Tsaka accessories line. Okay, so dalawang linya. So, gagawin natin dyan, makangailangan tayo dyan ng relay. Anong relay? SPDT na. SPDT. Single pole, double throw. Okay? Kailangan, kami nag-chat eh. Double throw. Ang trabaho naman ni SPDT, lagi siyang naka-on. Hindi siya katulad kay SPSD, na mag-on lang siya kapag nag-trigger si 86 saka si 85. Mag-on. Baliktad siya. Si SPDT, laging nakadikit. Normally, close. Kaya, na kapag nag-trigger, pabaliktad, pa-open, papatay. Yung SPST, kapag nag-trigger, pa-on, pabaliktad, no? SPDT, pa-off. Okay, so, sa mga hindi pa alam ang SPDT, pwede kayo umorder sa akin per box. Marami tayong stock niyan. So, ito yun. Tingnan nyo. So, 87, 85, 86, 30, 87B, 87A. Yan ang SPDT. Okay. So, lagi tayo dito magkakabit. Sa 87A. Dito gagawin natin. Ang kill switch ay sa alarm pink tsaka gray. Mamimili lang kayo sa dalawang linya na yan kung alin yung gagamitin nyo dyan. Ito or ito. Pwede yan kahit saan yan. Kung gray ang gagamitin natin, cut natin yung pink. Okay, gray tayo. Eh, negative trigger ang gray kapag nagkikill switch tayo. So, dapat i-connect natin ito sa
85. So, tatlong linya na lang. 1, 2, 3. Bakante to ha. Bakante yan. Bakante. Okay. Ngayon, doon tayo sa ignition switch, positive. Alam niyo na yung mag-trace na positive ba? Ika-cut natin ngayon yung positive line. Hindi yung accessories line ha. Ika-cut natin. So, dalawa na yung linya. Kapag ba umaandar, bigla kong kinat to, magche-check engine kaya? Hindi. Kasi para ka lang di ba, naka-switch. Bigla mo lang in-open. Wala namang check engine. Ganon din ang mangyayari dito. Okay. So, kapag nag-trigger yung alarm, papasok yung negative, dapat ito laging naka-on. So, paano gagawin natin dyan? Kinat na natin to. Saan natin i-connect? May dalawang koneksyon. Isang papunta sa ignition switch. Isa naman na galing sa battery positive. Kinat na natin, oh. Okay. Paki-mute lang po yung naka-on. Okay. So, yung papunta sa ignition switch, i-connect natin sa saan? 87B, sir. B. 87A. Inikesan ko na ngayon B. Okay. So, doon tayo i-connect sa A. Ayan. Okay. So, ito ang laging live. Ayan na. Putol yan eh. Yung 30 naman, i-connect natin sa pag inon ko ba yung susian, hindi ko pa kinakabit yung 86 ha. Hindi ko pa kinakabit yung 86. Pag inon ko ba yung susian, mag-on ba yung motor? Ha? Yes, sir. Mag-on yan. Kasi nga, normally close ito, laging naka-on ito. Yan, yung dalawa na yan. Laging mag-on yan. SPDT kasi yan. Laging magkadikit yan. Okay. So, mag-on. Ngayon, kapag ito, i-connect ko dito. Yan. Dapat magkasama si 86 saka 30. Si 86 laging live yan. Konektado papuntang battery. Battery, di ba? Ito negative ng battery. Sa battery positive. Lagi siyang naka-on. So anytime, pwede kong i-on yung relay, pwede kong i-off kasi nakarekta. Diba? So nangyari, naka-on yung ignition switch. Nakadikit. Naka-on. Siyempre, naka-on din to. Gagawin ko, i-click ko yung lock sa alarm. I-engage ko yung kill switch. Magne-negative. Naka-positive lagi to. Magti-trigger, di ba? Pag nag-trigger, lilipat yung 87 dito. Mamamatay na ngayon ito. So, ano mangyayari sa motor? Mamamatay. Tawag yan ay power cut. Power cut. So, walang check engine. Kasi para ka lang nagsusi, para ka lang nag-on off, nag-on. Diba? So, yun yung paglalagay ng kill switch sa mga decambio. Walang, kahit anong amperes yan, trabaho lang. Ay, hindi. Kasi positive ang paglalagyan, kailangan niya ng amperes. Siyempre, isang relay yan eh. Doon tayo sa 80 amperes pataas. Kasi ang idadrive niya buong motor eh. Dapat hindi siya mag-iinit. Diba? So, 80 amperes pataas. Ang kailangan natin yan. Ulit tayo. Ayan. Screenshot lang lang. sige. Okay, sige. Ayun, may late na naman, oh. Okay, so na-screenshot na, ha.
Sino ngayon na may tanong? Sir, ako sir. Sige. Yung late. Anong lane? Sir, na-encounter ako ng ganyan. Laging naka-negative yan. Kahit hindi ka pa posible pa sira yung yung module ng alarm. Laging naka-negative? Opo, laging magpipato ng negative. Possible sira na yung relay doon sa alarm. Lagi na siyang naka-engage. O sira na yung alarm mismo. Dapat magti-trigger lang yan kapag pinatay o pa ginalaw yung remote. Pag nag-remote ka. Salamat, sir. Sige. Next training, gagawin ko lang ng video to. Kung paano siya gumagana. Sino pa may tanong? Sige po. Para po maiwasan na madaling malubad. Battery ng motor. Paano maiwasan ng madaling malupat? Kasi di ba siya naka-steady yung alarm? Steady saan? Pag na-detect ng motion, di ba nag-alarm? Ay di wag mo i-alarm. Kasi pag lagi naka-engage, malakas talaga sa alarm yon. Kasi isipin mo naman, nakakonect yung hazard, yung apat na signal light. Kapag ginagalaw ang motor, nag-hazard, di ba? So nakakabawas ng karga ng battery. Yun. Okay? Lagyan na lang siguro sir ng solar. So, asahan nyo na yan, kapag nagkakabit kayo ng alarm, kumakain talaga siya ng battery. 5% or 4% ng battery kinakain yan. Lalo't kapag sa FI lalo't naka-kill switch ka. Siyempre kapag naka-kill switch ka, naka-engage yung relay. So bumabawas siya ng karga ng battery. Okay? So ganun yan. Sige po. Pwede rin po yung accessories line ng putili, putuloy. Accessories line, pwede rin naman. Pwede rin. Ang problema mo lang dyan, paano pag-apat yung pin? Diba? So hindi ko na ina-advise sa mga bagong motor na mag-connect tayo sa ignition coil or sa pulser kasi mag-check engine yan. Okay? So kung trabaho nyo, nagkakabit kayo sa ignition coil, wala namang problema kasi may mga nagsasabi naman dati, ako 3 taon na nagkakabit sa ignition coil, wala namang problema. O di, tuloy mo yon kasi nakasanayin mo na yon. Pero para sa akin, hindi ako nagtuturo nun. Okay? So ito yung lesson na tinuturo ko ngayon. Kung sa ignition coil ka nagkakabit, o di magic mo yon. Sabi nga ni Sir Mark, magic mo yon. So ito yung isang klase ng kill switch. Okay. So paano naman sa scooter mag-kill switch? Scooter type na walang check engine. Madali lang. Di ba ito pinatay natin sa power? Sa mga scooter type naman, di ba namamatay sa pag sina-side stand? Yes, sir. Pero walang check engine. Doon tayo ngayon kukuha ng patayan. So same relay pa rin, SPDT pa rin, SPDT 87B, 87A, 85, 86, 30. Same pa rin. Gagamitin natin 87A tsaka 30 pa rin. Gagawin natin dyan, sa side stand, meron dalawang wire. Dalawang wire yun. Yung paborito ni Bait. Diba? Minsan, ginangatid ni Bait yun. Hindi, minsan, lagi nga eh. So, gagawin natin doon, tutumbukin natin yung socket ng side stand. Kaya, walang cut wire doon tayo sa walang cut wire, doon tayo sa socket. Ia-unpin lang natin, di ba socket ganon?
i-unpin na natin socket, tapos tatanggalin natin yung pin, i-out natin. So, ang paglagay sa side stand ganito, umaandar. Bunutin mo yung isang linya ng side stand. Dalawang wire yun papunta doon sa switch sa side stand. Dalawang linya yun. Habang umaandar, bunutin natin yung isang linya. Pinutol natin. Kapag hindi namatay, ibig sabihin, hindi tayo doon pwedeng gumalaw. Okay. Lilipat tayo sa kabilang linya. Doon naman tayo na habang umaandar, doon naman natin bubunutin. Namatay. So, yun na yung time na maglalagay tayo ng kill switch doon. So, dalawang linya. Pinaghiwalay natin yung pin. Yung dalawang linya ng side stand na yun, isang wire na pinaghiwalay natin, i-connect natin sa number 30 saka number 87A. Then, yung 85 ng relay is PDP, kukonek natin sa body ground or sa negative. Yung 86, saan natin ilalagay? Starter? Anong kinalaman ng starter dyan? Kill switch kaya to? Ah? Bakit blue? Ha? Ano? Okay. So, tingnan yung pasa na gagawin ko ha. Alarm. Alarm to. Pink or gray ay negative trigger. Paano yan? Saan natin i-connect yan? So, pinutol natin yung side stand na line. Side stand. Ang ginawa ko sa relay, nilagyan ko ng negative. Kapag negative dito, ano sa kabilang linya? Positive. Positive. Paano yan may negative na? Ang kill switch ay negative. Ha? So, ganito yan. Yung 85 dapat doon siya. Negative kasi siya diba? So, yung 86 saan natin nilalagay? 30. Ito na yung 30. Ilalagay natin sa positive. Hindi accessories. Para lagi siyang naka-open. So, ano yan sir? Always naka-trigger, naka-open yung ano? Kasi may supply siya Okay, so alam nyo na maglagay sa mga scooter type. Kapag nag-trigger ng kill switch, papasok yung negative sa 85. Magti-trigger ngayon to kasi nakalagay sa positive. Lilipat yung linya dito. Mamamatay ngayon yung side stand. Mamamatay yung motor ng walang check engine. So, solved na. Kuha nyo na yung pagkabit ng alarm. May tanong pa? So, gumagana lang yung kill switch kapag pinrigger mo. Halimbawa, inagaw sa yung motor. Or iiwan mo saglit. Mapapatay mo siya kahit dala ng customer. Dala ng carnapper yung motor mo. Pero, siyempre maging matalino ka pag inagaw sa yung motor.
Hindi yung harap-harapan, patayin mo agad, ibinaril ka nun. Diba? So, gagawin mo dyan, papatayin mo, cover ka muna. Pero ang layo niyan, ang range na tatargetin mo dyan, 200 meter. Dapat tansyado mo yung 200 meter, baka umaya, 1 kilometer na pinatayin mo. Bye-bye, motor. Tuturuin sa customer yan. Na bago nyo patayin yung motor, o inagaw sa'yo, maging matalino kayo. Dapat nakatago yung remote na yan sa safety parte ng katawan mo. Hindi alam ng karnaper na may alarm. Huwag mong papatunugin habang nandiyan yung karnaper, alam ng karnaper na may remote. Hanapin sa'yo yan. Di ba? So, tuturuan nyo yung customer, sir, dapat safety mo na yung katawan nyo. Cover kayo, tapos tutok yung remote, patayin nyo. Ngayon, kapag napatayin nyo na, anong gagawin? Pinindot mo yung alarm. Anong gagawin? Babawiin yung motor? Babawiin yung motor? Hindi sir, patay ka dyan sir. Oo. So, pag napatay mo na, nag-alarm na yung motor, hayaan mo hanggang sa malobat, tumakbo ka na. Tumakbo ka na hanggat sa kakaya mo. Naka-cover ka nun. Pero kung wala kang tatakbuhan, so, mura lang naman ang motor. Mas mahalaga ang buhay. Diba? Hanggat kayang magawa ng, diskarte, di patayin namin. So, isa pa to, nakatutok sa battery. Kapag naman naka-alarm, sinusi ko yan, mag-o-off yung makina. So, naituro ko na kung paano gawin yung power cut. Ang kailangan ko dito na gagawin nyo ay meron tayong room ng alarm, two-way alarm. Two-way alarm. Gagawin nyo dito, magsisend kayo sa akin ng video na na-apply nyo na ito. Video ang sisend nyo, hindi diagram ha. Tingnan nyo sa chatboard. Ilalagay ko yung link ng ating room. Yan, join kayo dyan. Yan. So ngayon, bibili kayo ng two-way alarm para pag-aralan nyo kung nasundan nyo yung topic natin. Pakita nyo sa video, kahit walang motor, pakita nyo yung ilaw. Ilaw lang yung sample nyo. Kapag pinapatay nyo, namamatay yung ilaw. Kapag ini-start mo, bubukas yung ilaw. Di ba? Parang ganon. So, gawa kayo ng isang box na nakalagay doon yung signal light, nakalagay doon yung starter, nakalagay doon yung kill switch, nakalagay doon yung accessories line. Di ba? So, gawa kayo ngayon ng trick para kapag nagawa nyo ng video, post nyo sa Facebook. O, lahat ng magpapakabit ng two-way alarm, no check engine, punta na kayo sa shop namin. Walang cut wire, malinis ang gawa. Dapat talaga malinis ang gawa. Okay? So, nasundan yung topic. Sino may tanong? Ha? Ano iba yung motor? Hindi FI? Yun nga yung AC. Yun yung AC. Mapa FI, mapa hindi. Same lang naman ang pagkabit. Power cut or side stand. Yun lang naman eh. Or kill switch. Yun lang naman. Sa CDI naman. Yung AC kanina na tinuro ko. Oh, sino pa may tanong? Nasa chatboard dito, sa ating online, tingnan mo sa chatboard. Nandiyan yung link ng pag hindi ka maka-join, ibig sabihin, wala kang Telegram. Messenger, download ka na. Gawin mo muna, copy-paste mo muna yung link na yan, tapos ilagay mo sa setting box mo, na kapag naka-download ka na ng Telegram, tapos naka-register ka ng account mo, click mo lang yan, makaka-join ka na. Ulit-ulitin mo lang, makaka-join ka yan. Mag-error talaga yan kapag first time mo magkaroon ng Telegram Messenger. Download ka ng Telegram Messenger, makaka-join ka dyan sa link na yan. Okay? So, wala nang tanong? Okay, wala nang tanong? Sige. Okay, wala nang tanong? Ayun ang... Sige, pasok ka sa room. Makikita mo yung two-way alarm mo, kung ano yung two-way alarm. Pasok ka doon. Sa mga walang two-way alarm na magbibilan,
Open for wholesaler tayo, open for SRP. Speedy relay, available din per box pag nagbenta ako. PM na lang sa akin yung mga price. Available tayo niyan ng mga parts na yan. Diode, meron tayo. PM na lang tayo dun sa mismong Telegram para sa price. Mura lang yun. Promise. Okay. So, ang topic natin hanggang dun lang sa kilo switch, saka sa power cut, saka sa pagpa-power ng ignition switch. Next topic, abangan nyo kung paano magkaroon ng starter sa scooter. Kasi di ba pinipreno muna bago mag-start? Gusto mo yun? Di, abangan mo. Abangan mo yan, sir. Abangan mo yan, sir. Next natin na lesson. Okay? So, itong training natin ito, abangan nyo rin sa YouTube. Pag nakalimutan nyo itong pinagkakwento ko dito, ayun, sa likod ko naka-record, oh. So, abangan nyo na lang sa channel ko. Subscribe, like, and share. Pero mas the best kung iwawas nyo buong video para dagdag sa oras natin, oh. Para, siyempre. Tapos yung mga sasali sa raffle, January 20 to 23, mag-i-start ako ng raffle. Lahat na nakasubscribe sa akin, share ng aking YouTube. Then, may first entry na kayo. Diba? May first entry na kayo kapag nakasubscribe kayo. Then naka-share. Ngayon, nagkaroon kayo ng mga kaibigan, gusto niyo ipa-subscribe. Ay di message sa akin, sir. Subscribe na po siya. Screenshot mo. Meron ka ng 2 entry. So naka-5 kang entry. Meron nga naka 50 na entry. Ang dami niyo nang pa-subscribe, ba? So sa raffle, kung marami kang pangalan, sa kakaikot ko ng raffle, sa dami niyang pangalan, nabunot ko siya. Meron siya ngayong makukuha na previous siyempre kapag nabunod yung pangalan. Ano ba yon? Meron siyang makukuhang diagram book, meron siyang free t-shirt, tsaka isang consolation prize. So yung prize, ano na lang yun? So prize na lang yun. Okay? So yun yung first kumbaga, first runner up ba yun? O yung pinaka-winner, yun yung makukuha niya. So yung mga susunod na mabubunot, yung mga 1 to 10 na mabubunot ko. So, meron pa rin kayo makukuha na 100 pesos load. Saan ka pa? Di ba? 100 pesos load. Okay? So, klaro yun, ha? Sige. Meron din. Meron. Marami tayong mini driving. Di ba nag-live ako nakaraan? Meron. Hindi mo nakita. Sige. Isend ko na lang sa group doon para sige. Mamaya i-upload ko yung mini driving light kung paano dinudugtong yung mga wire, pero hindi installation sa motor, ha. Kumbaga yung mini driving explanation ng wire na may nakakabit sa 3-way switch. I-upload ko mamaya lang. Pag after ng training natin, i-upload ko na siya. Panoorin nyo na lang. Then ito, iba-vlog ko rin to doon para mapanood nyo rin. Okay? Salamat, sir. So, hanggang dito na lang ang ating topic. Kung may mga tanong, wala akong binibintang diagram book, limited lang kasi yun, para lang yun sa mga raffle talaga. Di gawin nyo na lang, kapag may nanalo, bakbakan nyo ng PM, sir, pakopya. O, gano'n na lang, bakbakan nyo. Okay, bantayan nyo yung raffle kung sino makakapanalo, di alam nyo na. Pipiliin nyo na yun. Diba? 3 naman mamigay yun. Bahala sa kanya kung sino manalo, pamigay niya. Sa kanya na yun kung mamimigay siya o hindi. Diba? Bibenta niya, bibili nyo. Halos lahat naman ng two-way alarm, China eh. Wala naman Japan yan eh. Halos China naman lahat yan. Lahat na ng two-way alarm, nasubukan ko na yan. Kanya-kanya lang pautot yung mga company na matibay ito. Lahat yan nasubukan ko. Lahat yan nasisira. Lahat yan ay kakabit. May limitasyon. Cyclone, yun, talking alarm naman yun. Ang cyclone, hindi mo na kailangan maghanap ng negative trigger or positive. Meron siyang selection. Lilipat mo lang yung wire para maging positive trigger o maging negative trigger.
Same lang sir. Lahat ng alarm, same lang ng kagandahan yan. Subok ko na yan. May two-way alarm ako na kinabit. May 4 years na hanggang ngayon, buhay pa yung may-ari. Pati yung alarm. Ayan. Wala namang naging problema. Nasa pag-install yan. Okay? So hanggang dito na lang ang ating lesson about sa wiring. Okay? So kita-kita na lang tayo next trainings. Okay. Tanong na lang tayo sa GC, doon sa Telegram room. Okay? Okay, so bye-bye. Okay, bye-bye. Assignment, video ha. Video ang kailangan. Ako lang maingay dito pagkagabi.